Hi mga karakarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Nalate ako sa kaganapan ngayon sa mundo ng beauty pageant. Wala muna tayong menopausal fashion, unlimited na distraction look dahil busy ako sa aking pangkabuhayan showcase para sa ekonomiya ni Kuragan. Hahabol ako ngayon sa mga paeksenang trending na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media, mga karag-karag. Dito nga sa paeksena ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025 na kung saan may something kay Pasay. May something sa pambato ng Pasay, mga karag-karag, sa Miss Universe Philippines 2025. Kung namamalaya ninyo ha, lagi siyang pasok sa mga bitaw, pa-awarding system galore na mga pa-event ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025. Lagi talaga siyang pasok. Nakikipagbardagulan siya sa mga bitiranang mga kandidata sa MUPH 2025. Kung napapansin ninyo, kanina nung makita ko yung mga pinagchichismisan bitaw sa social media, nung yung nanalo doon si Atisa Manalo, si Winwin Marquez at saka si Pasay, sabi ko, hala, Pasay ulit? Siya yung siya yung kandidata na baka sisira sa mga listahan natin. Kasi nung i-check ko yung social media account niya sa Instagram, huy, maganda pala itong si Amanda Russo, no? Half vampira pala siya. So, may laban siya, mga karag-karag. Gusto ko siya yung ipadala natin sa Miss Iko. Itong si Amanda Russo ng Pasay. Tapos ang tangkad ng na kandidata. Tapos nung nakita ko siyang rumampa, hala ka, ang lakas ng dating. Grabe yung mga binti niya. Talagang ang haba din ng mga bias. Kung makarampa bitaw, very straight kaayo ba nga. Hay, nakakabighani yung niya, rampa niya, mga karag-karag. Kaya siguro nakapasok siya sa winning bitaw, pa-award system doon kasama si Atisa Manalo at saka si Winwin Marquez. Talaga namang lumalaban ang pambato ng Pasay. Kung beauty naman ang pag-uusapan, ay hindi rin pakakabog. May laban siya. Gusto ko siyang maging natin din. Kung sakaling pala rin siya, Miss Iko. Ewan ko sa inyo mga pagkaragkarag kung magkaparehot tayo. Pero ito din yung hanas din ng mga ibang mga chismosa. Kawawa daw naman yung ibang mga kandidata na mas maganda pa daw yung naging performance bitaw kaysa doon kina Atisa Manalo at Winwin Marquez. Kaso nga lang, mega favorite nga daw si Winwin Marquez at saka si Atisa Manalo, kahit hindi daw sa kanila dapat yung spot na yon, binigay daw talaga sa kanila kasi nga malakas yung fanbase ni Winwin Marquez at saka ni Atisa Manalo. Base naman sa nakikita ko sa kanilang performance, mga karag-karag, lumalaban naman si Muntinlupa at saka si Quezon Province sa pa-event na to. So deserve din ng dalawang to na makasama si Pasay. O, di ba? So, siguro, nag-expect yung iba na doon sa mga kandidata, siguro hindi malakas yung mga, bitaw sa social media. Siguro yun yung in-expect nila na magka-award sa pa-event na yon. Pero, nang magawa nila? Lumalaban nga rin yung mga frontrunner. Hindi rin nagpakakabog, hindi rin nagpapatalo sa mga baguhan, di ba? Sa mga new na mga kandidata lang. Pero alam natin na mahirap ang journey na to sa mga baguhan na kandidata na makipagkompetensya doon sa mga kandidatang experienced na lumalaban na sa international pageant. But kapalaran na lang talaga yung makapagsasabi sa kanila kung kaya ba nilang sikuhin, kaya ba nilang digwakin itong malalakas na mga bitiranang kandidata. Ay, grabe, excited ako dito sa pambato ng Pasay. Nako, yung mata ko sa kanya kanina talaga, nung rumampa siya, ay, iba. May something kay Pasay, mga karag-karag. Ito yung kandidatang masasabi nating dark horse na papalo siguro sa darating na Miss Universe Philippines 2025 na may masiko na mga bitiranang mga kandidata. Base kasi siya mga pinakita bitaw sa mga activities sa Miss Universe Philippines 2025, talagang alam niya kung saan siya aatake. Yun yung napapansin ko sa kanya. Kaya lagi siyang pasok sa mga pa-awarding ceremony. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung na-obserbaran ninyo dito sa pambato ng Pasay. May something din ba kayong napapansin sa kanya, mga karag-karag, na dapat nating bantayan sa darating na laban sa preliminary at final
sa Miss Universe Philippines 2025. So mamaya na yung swimsuit, yun yung ding aabangan ko kung ano yung maging performance niya laban sa mga ibang kandidata. And that's all for tonight mga karag-karag. Ano yung magiging reaction ninyo? Comment down below kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe ko karag ang babae lagi na karag-karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest chikahan, late na chismisan galore sa mundo ng beauty pageant. And bye-bye!